Stand your ground, Patrice. Huwag kang basta-basta na lang susuko at magmukmak, na parang katapusan na ng mundo. Malayang nakaabot sa pandinig ni Patrice ang pangungusap na iyon ni James. May riin ang bawat kataga nito. Gustong ipaunawa sa kanya na mali ang sumuko. Paano nga naman ba ang lumaban, kung ang puso niya ay labis-labis na nasasaktan? Pumalik na naman sa isip niya ang mga mapanlinlang na mga mukhang iyon. The image of those two important persons na minahal niya ng lubos, but in the end, left her heart devastated and soul shattered. Gusto niyang magwala at umiyak ng todo, but her eyes have dried up from days of crying. Masakit. Sobrang sakit ng mga nangyari. Terence, sorry, mahal ko kayo pero sinaktan niyo ako. Patrice, harapin mo ako. Bahagyang nabahira ng pagsusumamo ang kanina lang ay mariing boses ni James. Mula sa pagtitig sa madilim na kadilimang bumabalot sa labas, ay nilingon niya ang mukhang iyon. Guwapo at pangahang mukha, na ang mga mata ay napipintahan din ng matinding sakit. Kagaya ng pighati na bumabalot sa puso niya ngayon. Gusto mo bang makaganti sa kanila kahit papano? Gumanti. She never had a thing for revenge. Napakabait niyang tao. Pero ngayon, there is this tingling sensation from deep within her soul, whispering for her to get even. Marahan siyang tumungo. Then, James looked straight in her eyes. Let's spite both of them. Paano? Marry me instead. Sorry, tama na yan. Maagap na pinigil ni Patrice ang kamay ni Sorry, na may hawak na bote ng brandy na kasalukuyang tinutunggan nito. Nilulunod nito ang sarili sa alak. Gusto nitong kalimutan ang frustrations, at ang napipintong pagpapakasal sa lalaking hindi nito mahal. I hate my life, Patrice. Wala siyang makapang salita para pagaanan ang pakiramdam nito. Noong mga bata pa sila, naiinggit siya sa babae. Nasa kamay na nito ang lahat, kagandahan, katanyagan, katalinuhan, at kayamanan. She is the only daughter and heiress to a powerful empire. Kilala sa buong Pilipinas, at kahit sa Asya ang pamilyang Caballero.at ang napipiling ipakasal sa prinsesa ng pamilya ay masigit na mayaman pa. Habang pinagmamasda ng luha ang si Sorry, di niya maiwasang maipagpasalamat na ordinaryong tao lang siya, at walang mga magulang na magdidikta sa kung ano ang gagawin o kung sino ang mamahalin. Freedom was a luxury for Sorry. It was so elusive for someone as pretty and as famous as her. Moderno na nga ang panahon, nakikiayon pa rin sa mga makalumang kasunduan ang mga magulang nito. I hate my life. Himutok pa nito. Ang itim na maskara nito ay kumalat sa pisngi, humalo sa namalisbas na mga luha. Disheveled ang buhok nito at ang silk robe ay hindi maayos na nakabuhol. She looks like a mess. She is a mess. Sa tuwina ay maganda ito at malinis tingnan. Malayo sa imahe ng babaeng kaharap. Ang imahe ng isang sikat na modelo, ay hindi makikita sa ngayon. Sorry has always been this carefree and bold young lady. Puno ito ng buhay, na kahit sa mga party na dinadaluhan nito, ito ang tinaguriang life of the party. I don't wanna marry that James. Mariin nitong sabi. Conviction ang makikita sa mga mata nitong nangangislap sa mga luha. I'm in love with somebody else, Patrice, for God's sake. Magkasama silang lumaki. Kilala niya lahat ng mga manliligaw nito. There were boyfriends in the past, pero ni isa sa mga iyon ay walang sinabing minahal na gaya ng sinasabi nito ngayon. Pero naset na yung kasal mo. Matagal nang napagplanuhan ng mga pamilya ninyo. Sila lang ang nagplano nito, asep nito. Bakit ayaw mo kay James? Sa kabila ng kagaspangan ni James, women can't seem to get enough of him. Papalit-palit ito ng babae, pero nakikita niya naman kung gaano ka-special ang malayong pinsan sa lalaki. You'll make a perfect match. Pang-aalo pa niya rito. Inilapag ni Sorry sa countertop ang bote. Medyo napalakas iyon kaya lumikha ng malakas na tunog, at tumilamsak ang laman yon. Mabuti na lang at hindi nabasag. Are you hearing me right? I am in love. Kanino? Umulap ang mga mata ni Sorry, amagpo ang luha na mabilis nitong pinalis. Bamuka ang bibig at akmang may sasabihin, pero di itinuloy. Something hot muna ito bago nagpatuloy. Someone, sinasabi nitong sa kawalan nakatitig. She could see pain in her eyes.
She never thought Sorry would finally be in love with that somebody else. You're in love. You. That's lame. Madalas nitong komento nang maging sila ng kasintahang si Terence. And what is he? An agriculturist. Kantiyo pa nito sa kanya nang malaman ang propesyon ng kasintahan. Minsang imbitahan ng ama nito si Terence na mag-conduct ng soil testing sa nabiling lupain sa Bulacan. Doon niya nakilala si Terence na ng mga panahong iyon, ay isinama din siya ng mag-asawa para alalayan ang asawa nitong si Beatrice. Kalaunan ng pagiging magkaibigan ay nagpakita sa kanya ng interes si Terence at naging sila na nga. How much do you love him? Out of the blue ay tanong ni Sorry. Sino? Terence. Naguluhan siya sa tanong nito. Tila napakahalaga ng magiging kasagutan niya rito. Mahal na mahal. And right. I will do everything for him. May bikig sa lalamunan ni Sorry. Muling bumalong ang luha nito. Help me. Tulungan mo akong makatakas dito. Bigla niyang nabawi ang kamay mula sa pagkakahawak nito. No. Sorry, takot ko lang sa daddy mo. Simula nang ay anunsyo ang engagement ng dalawa, ay may mga bodyguards nang nakabantay sa bawat kilos ni Sorry. Kahit ang mga commitments nito bilang modelo, ay pinatigil muna ng ama nito, at kahit si James ay laging chinetsek ito. Hindi pa man dumating ang araw ng kasal ng dalawa, domineering na itong si James. Minamanipula na ang buhay ni Sorry. Hinaplos ng awa ang puso niya para sa babae. Sanay si Sorry na nasusunod ang layaw nito, pero mukhang magbabago na ang lahat ngayon. Pag ikinasal kaya sila ni Terence magiging controlling din kaya ito? She hopes not. Tahimik lang siyang tao pero may sarili siyang paninindigan, at capable siyang gumawa ng sariling desisyon. Help me Patrice. Naihilamos ni Sorry ang dalawang palad sa mukha. Nahahati tuloy ang isipan at puso niya sa kung ano ang gagawin. Tulungan mo ako please, pumiyok pang lalo ang boses nito. Kung maaari lang sana niyang kunin ang lahat ng sakit na nararamdaman nito. Ganito niya ito kamahal. Hindi lang bilang isang malayong pinsan kundi bilang best friend na rin. Ngunit bago pa man niya maibuka ang bibig, ay siya namang pagkatok sa pintuan. Iniluwan yun ang katulong na si Vera. Ma'am, pinaghahanda na ho kayo ni Ma'am Beatrice, nandyan na raw ang mga Villamor. Nasa hardin na ho. The Villamor, ang pamilya ni James, ang nakatakdang mapapangasawa nito. Ang tagal din nitong hindi nakauwi ng Pilipinas. Naiisip niya kung ano na kaya ang hitsura nito. Ganoon pa rin kaya ito kakisig at kagwapo. James and Sorry would be a beautiful match. Nakakatawa ang tinatakbo ng isipan niya. Nagawa pa talaga niyang itanong sa isip ang mga iyon. Nandyan na ang mga future in-laws mo Sorry. Sinimulan niyang iligpit ang mga kalat ni Sorry, at akmang kukunin niya mula sa kamay nito ang bote. Nang mahigpit nitong hawakan ang palapulsuhan niya, at sabihin ng tuwid sa mga matang, sana gaya mo I can freely choose who I want to be with. Sana, ako na lang ang nasa pwesto mo, sana palit na lang tayo. Sina Terence at Sorry, siya naman at si James. Sa hindi niya malamang dahilan, ay may gumapang nakilabot sa kanyang puso sa sinabi nito. Odd, exactly how she felt and she didn't know why. Kalalapag lang ng chopper na sinasakyan ni James sa helipad ng Villamor Towers. Nanggaling siya sa Palawan, upang personal na inspeksyonin ang isa sa mga minahan na nagkaroon ng problema sa pagtagas ng laterite material sa dagat. Malaki ang problemang iyon at kinailangan niyang personal na inspeksyonan. Pag nagkataon ay malilintikan sila ng DENR, at kahit malaking kumpanya ang pag-aari nila ay may posibilidad na ipasara ng gobyerno. Kaagad siyang bumaba ng helicopter. Sa rooftop ay naghihintay na ang kanyang sekretaryang si Polly. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag, ngunit maalinsangan pa rin ang dampi ng hangin sa balat. Suddenly, namiss niya ang Allen, Palawan. Ang lugar na kinaroroonan ng isa sa pinakamalaking minahan ng Villamor mining industry. Ang iba ay nasa ibang panig naman ng Pilipinas. Responsible mining, dito nakilala ang VMI kaya't konting problema lang ay personal na iyong inaasikaso ng ama. Ngayong siya na ang nagmana sa pansamantalang binakanting posisyon. Ng amang si Romeo Villamor, minana niya rin ang kasipagan nito. Nakatulong din ang pamamalagi at pagtatrabaho sa Australia, bilang mining engineer para mas mapayabong ang work ethics niya. Sa lahat, ayaw niya ng aberya.
Welcome back, boss. How was everything in my absence? Your potential business partner in Myanmar just called. Daily Mirror set an appointment for an interview. Ang sunod-sunod na dikta ng sekretarya. What else? Papasok na sila ng elevator. Dinner at the Caballero. Sa dami ng trabaho ay muntikan na niyang makalimutan ang sinet na dinner ng mga magulang nila ni Sari. May sarili siyang bathtub sa moderno, at maalwan niyang opisina na nasa ituktok ng tower nila, kaya magagawa pa niyang makapag-shower at makapagpalit ng damit. Sumasailalim sa medication ang kanyang ama, kaya't siya ang pansamantalang umuupo bilang OIC ng Villamor Corporation. Sa susunod na linggo ay lilipad ang mga ito patungong US. Suhestyon ng ina na doon magpapagamot ang ama. Aside sa mining business ay nagbe-venture din sila sa food and beverage, at sa mga heavy machineries and equipment. Idagdag pa ang mga stocks nila sa iba-ibang kumpanya sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Kaya, ang buong araw niya ay kinakain ng samut-saring responsibilidad. His once wild and carefree self had been cast outside the window. He sure missed the good old days of partying, and hopping from women to women, but he has responsibilities to fulfill. Handa na ba siyang magpatali? He is. Pagod na rin siya. Gusto na niyang lamagay sa tahimik. Isa pa, marrying Sari would entail his father giving him full control in all their businesses. You can go home, Polly, utos niya sa sekretarya. Thank you, sir. Ilang sandali muna siyang naupo sa swivel chair, at tinitigan ang Manila skyline sa labas ng glass wall, habang pinakikinggan ang isang classical na kanta sa cellphone niya. Just what he needed, para makapag-relax mula sa buong araw na pagpapakapagod. Moonlight Sonata ni Beethoven pantanggal ng pagod at pamparelax ng isipan. Gamit na gamit ang utak niya sa mga nagdaang araw. May mga problemang kailangang solusyonan. Just as he was lost in the melody, habang nakatingala sa kisame, habang nakapinid ang mga mata, pumalit sa kanta ang ringtone niya. Alam niyang ang ina iyon. Nakailang calls na rin ito, nasa Palawan pa lang siya. Pinapaalala sa kanya ang napaka-importanteng dinner na ito. Napangiti siya. Mas excited pa yata ang ina niya kesa sa kanya. Mom, I'll be there, kaagad niyang bungad sa ina. Better not be late. Nakakahiya sa mga kumpadre namin ng dad mo. Sari and his fate had been decided long before. Mga bata pa lang sila ay inirereto na sila ng mga magulang. Sa kaso niya, wala siyang reklamo. Sari was a great choice for a mate, and he had deep affection for her. Wala siyang ibang naiisip na pakakasalan maliban rito. Tinapos niya ang pakikipag-usap sa ina, at bumaba ng building gamit ang express elevator, na eksklusibong para sa kanya lamang at sa sekretaryang si Polly. Sa lobby ay may manggilan-ngilang nakakasalubong na mga empleyado. Good night, Mr. Villamor. Bati ng mga ito na sinasagot niya lang ng tango. Sa pinaka-entrance ng building ay nakaparada na ang sports car niya, nakaantabi ang gwardya na siyang nagbubukas ng pintuan. Lamulan siya ng Lamborghini at binaybay ang daan. Ilang sandali lang ay nasa bungad na siya ng mansyon ng mga kabalyero sa Dasmariñas. Malaki ang bahay, moderno at maganda. Pero di hamak na mas grandioso ang pamamahay nila. His mother always made sure na hindi ito nahuhuli sa iba. Pero gustong-gusto niyang nagtutungo rito. Welcome ang mga kabalyero, maliban na lang sa isa pang miyembro ng pamilya. Good evening, sir. Magalang na bati ng isang katulong na siyang sumalubong sa kanya. Nasa hardin na ho sila. Iginiya siya ng maid patungo sa garden, kung saan naghihintay na ang mga magulang niya, at ang mga magulang ni Sari. Both parents were glad of this union. Kitang-kita sa ngiti ng mga ito, lisa lang naman ang tutol sa kasalang ito, ang mismong bride niya. Son, si Mr. George Caballero, ama ni Sari na malugod siyang inakbayan, at iginiya malapit sa dining table. I can't wait for James to be my legal son-in-law. So, do I? Susog ni Tita Beatrice Caballero. Ina ni Sari na magiliw siyang hinalikan sa pisngi at niyakap. I'm glad my family is expanding, Tita, Tito. Solong anak siya and he's delighted, na madadagdagan na ang pamilya niya. Naupo na siya sa bakanting upuan sa hanay ng mga magulang niya. May isa pang walang umuukupang upuan sa tapat niya mismo.
It was supposed to be sorry sit. Si sorry, tahasan niyang tanong kay Beatrice. Bababa din yun. Nagpapaganda para sa iyo iho, dagdag naman ni George. Naglolokohan ba sila? Vocal si sorry sa pag-ayaw nito sa kasalan nila. Tahasan nitong sinabi sa mukha niya mismo. Ayaw nito sa kanya. The moment na sinabi iyon ni sorry ng harapan, ay mas omigting ang hangarin na maging asawa ito. He was challenged. Can I fetch her tita, tito? Pagpapalam niya sa mga magulang ng dalaga. Oh my, that's a good idea James. Dapat mo nang sanayin ang sarili mo dito sa bahay. Tinawid niya ang pagitan ng garden, at ng sliding door papasok sa kabahayan. Papaakyat na siya sa hagdanan, nang matano sa pinakaitaas na bahagi ng grand staircase ang isang babaeng pababa naman. Patrice Del Mundo. Patrice had always been a sight to behold. Not in the most sensual way, neither too old-fashioned nor stylish. He couldn't help but wonder why she was still wearing those thick-framed glasses. Pero tila wala itong pakialam sa sasabihin ng ibang nakapaligid rito. She is confident in her own skin, in her own way without being overbearing, and in fact, the shy one. How clumsy! Bumababa ito ng hagdanan ng nasa screen ng phone buong atensyon. Talaga bang hindi siya nito nakikita? Ganito naman ito, kapag nagdaraan sa harap ng mga tao, ay tila wala itong nakikita at tanging sa unahan lang nakatuon ang paningin, o di kaya ay sa mga paa nito. She never associated with people. Naalala pa niya ang mga pagkakataong sinasamahan nito si Sorry sa mga parties na kapwa nila dinadaluhan. Habang hinihintay na matapos si Sorry, ay naruroon lang ito sa isang tabi, nakaupo o di kaya ay nakikinig ng music, o nagbabasa ng anumang baong libro. He always noticed her. She was this peculiar girl who didn't seem to fit in. I wonder if she has friends other than Sorry. Funny how they never became friends. 2 stairs from the ground floor, at ngayon lang ito nagangat ng mukha, at muntika na itong mawala ng balance ng matuklasang nasa harapan siya nito at nakamasid. Crazy of him, pero simula at sapul pa lang ay nakukuha talaga nito ang atensyon niya. Easy there, aniyang kaagad na nakasalalay sa maliit na frame ng babae, nang akmang matutumba ito. Easy there. Mal-agad ang mga mata niya, nang matuklasang may matitipunong mga bisig na nakasalo sa kanya. Ganito na lang ba talaga siya katanga, at ni hindi niya namalayang nasa paanan na pala siya ng hagdanan, at may ibang taong nasa harapan niya. Sino ba ang taong ito? Ang unang rumahistro sa kanya ay ang napakaayang amoy ng pabangong gamit nito, ngunit nabato-balani siya ng malayang nakaabot sa kanyang tenga, ang tila ritmikong pintig ng puso nito. Bakit parang musika sa tenga? Dapat ay tumayo na siya, at itulak ang kung sinumang matipunong lalaking ito, pero sa hindi niya malamang dahilan, ay tila nag-i-enjoy siya sa mga bisig na iyon. And these were another man's arms, Terence. Bigla ang paglitaw ng imahe ng kasintahan sa kanyang utak. Para siyang napapasong kumawala sa mga bisig nito. Nakukonsensya siya. Are you okay? Inayos niya ang salamin sa mukha at tiningala ang may-ari ng magandang boses na yun. And to her surprise ang lalaking iyon, ay walang iba kundi si James Villamor, ang fiancé ni Sorry. Matagal itong namalagi sa Amerika, at ngayon niya lang ito ulit nakita simula nang dumating ito, at pinalitan ang ama sa kumpanyang pagmamay-ari nito. Hindi niya maiwasang ihambing ang James na nakilala noon sa lalaking kaharap niya ngayon. The James he saw few years ago was wild, raw. Ibang-iba sa malinis at mas authoritative nitong imahe ngayon. Ayaw man niyang aminin, pero mas kaaya-aya itong tingnan ngayon. Gusto pa naman niya sa lalaki yung malinis tingnan. Natatawa siya sa tinatakbo ng isip. Nakuha pa talaga niyang isipin yun. Are you done checking me? Napalunok siya. Nakakahiya siya. Napapatangal na pala siya sa matangkad, at matipunong lalaking kaharap. Kung wala lang talaga ito sa harapan niya, ay baka napukpok na niya ang kanyang ulo. I'm sorry. Hindi ko alam na nandyan ka pala. Kumawala siya sa mga bisig ni James, at maagap na tumuwid ng tayo. Well, thank you at nandito ako. You could have fallen if I wasn't here. Kung sana din hindi mo ako ginulat. Hindi niya napigil ang langkapan ng yamot ang boses. Dapat ay nagpasalamat sana siya sa lalaki.
Nang muling magsalita ay sinikap niyang gawing civil ang boses. Kung hinahanap mo si Sorry, nasa silid siya nagbibihis. Pinasadahan siya ng tingin ni James. Ewan niya pero noong minsang tinitigan siya nito nang dinir ito ng mga kabarkada, ay tadyak sa harapan ang inabot nito sa kanya. Ngayon yata ay tila umuurong ang dila niya, at nagsisitayuan ang mga balahibo niya. Ay, ewan. Pumihit siya at pumihit na rin ito patungo sa hagdanan. Aakyatin mo siya sa loob ng silid niya. Di nakaligtas sa kanya ang pag-arko ng kilay ni James. Bahagya ring umangat ang gilid ng bibig nito, na tila natatawa o kung di man ay malamang na nanguuyam sa kanya. Would you rather na silid mo ang pasukin ko? Biro ba iyon? Kung biro man, it was a bad joke, ngunit parang nag-iinit ang sulok ng kanyang mukha. Nababastusan siya sa sinabi nito. O baka siya lang ang nagbigay ng kahulugan sa pangungusap nito. Ang dumi ng isip mo. That mischievous smile finally broke. Susunduan ko lang siya. Why after marriage, I can get inside her room anytime. But she might not like the idea of you invading her privacy. Kagabi lang ay halos magwala si Sorry. Halos isumpa nito ang binata. There's no need to do that, Mr. Villamor. Nang siyang pagbaba ni Sorry sa hagdanan. You don't need to fetch me. There was a trace of disappointment on Sorry's face, upon seeing James. Hindi niya maunawaan kay Sorry, ay kung bakit hindi nito magawang magustuhan si James, kung napaka-espesyal naman nito para sa lalaki. Katulad na lang ngayon may kislap ng paghanga sa mga mata nito, habang nakatitig sa maganda at sexing dalaga standing at 5 feet 7 inches, with a voluptuous body and smooth, porcelain skin. Hindi niya masisisi sa tululaway na paraan ng paghagod ni James ng tingin sa babae. You look pretty and drunk. Walang anumang nilampasan lang ni Sorry ang lalaki. I am in love with somebody else. And she wonders kung sino ang someone na sinasabi nito. Sorry, alis na ako. Tinanguan lang siya ni Sorry at nagtuloy ito sa paglalakad. Kahit ayaw niya kay James, nakaramdam pa rin siya ng awa sa lalaki. Ito ang hinahabol-habol ng mga kababaihan, pero para itong asong ulol ngayon kay Sorry. Nagpatuloy na rin siya sa paghakbang, at minabuti niyang magtungo sa labas at hintayin si Terence. Sa labas ng gate ay naghihintay na si Terence, nakasandal ito sa hood ng kotse nito. Lumalagpas ang mga titig nito sa loob ng kabahayan. Ni hindi man lang namalayang nakalapit na siya, Terence. Nakadalawang beses pa siya sa pagtawag sa pangalan nito, bago ito tuminag. Nagulat pa ito nang matuklasang nasa tabi na siya nito. May problema, nasa loob na sila ng sasakyan nang tanungin niya ito. Nakakapanibago ang sobrang pananahimik nito, parang kay layo ng tinatakbo ng isipan. Nothing. Pagod lang ako. Saka nito binuhay ang makina ng kotse. Wala itong kibo simula kanina pa. Inisip niya na lang na pagod ito. Kung saan-saan kasi ito nagpunta. Nagtatrabaho sa Department of Agriculture ang nobyo. Konti na lang at aakyat na ito sa mataas na posisyon ng ahensya. Hanggang sa makarating ng tinutuluyan niyang apartment, ay nanatili itong walang kibo. Ni hindi na nito hiniling na pumanhik sa loob at maghapunan. Something tells her, may problema ito. The honeymoon would be in Maldives, Mom, Dad. If it's okay with my future wife. Sinadya ni James na isali sa diskusyon si Sorry. She may be physically present but her mind is wandering elsewhere. Naruroon man ito ngunit tanging sa wine glass na katitig ang pansin, habang nilero-laro ng hintuturo nito ang rim yun. Mas gusto pa yata nitong titigan ang alak kesa sa pagmumukha niya. Magkaharap sila pero niayaw siya nitong tapunan ng pansin. Bakit, ito lang ba ang napipilitan sa arranged marriage na ito? They both are. Ang kaibahan lang nila ay mas malawak ang pangunawa niya, marrying for love is too old-fashioned. Para sa kanya natututuhan ang pagmamahal, at si Sorry tuturuan at sisikapin niyang matutunan siyang mahalin nito, oras na mag-asawa na sila. Honey, antag ni Beatrice sa anak. Disinterested itong nagangat ng mukha at sinabing, wherever, whatever. Kayo naman ang nakakaalam ng lahat. May himig ng sarcasm sa boses nito, kapag kuwa'y pinukol siya ng matalim na titig. May dinaramdam ka ba hiha? Nag-aalalang tanong ng ina niyang si Indira kay Sorry. I'm fine, tita. Natapos ang dinner na halos kumibo-dili si Sorry.
I'll walk you to your room. Presente niya na ikinalawak ng ngiti ng mga magulang. Giggly, her father retorted, we couldn't wait na magkakaapo kami sa inyo. Lihim na napaismid si Sorry. Like bearing his child is a curse. At mas ginanahan siyang tujuan ito. Kahit nakasimangot kasi, maganda pa rin si Sorry. That would be soon, Dad. Magkaagapay na sila ni Sorry papasok ng bahay. Save your energy, James. Huwag umaktong masyadong gentleman. We know what kind of a man you are. Mapang-uyam itong ngumiti. Basta nakapalda ay pinapatulan mo. What kind of a man am I? I wouldn't argue with that. He is an alpha male. He takes pride of his ability to tame women. Lisa lang ang hinihiling ko, you should at least try to act out in front of our parents. Sabihin na ng iba na masama siya, pero maipagmamalaki niya na sa kabila ng lahat, ay may pagmamahal siya sa mga magulang. Madalas ngang sabihin ni Dexter na siya ang tipo ng suwail na masunurin. Why won't you marry? Balik tanong nito. He just hopes that there is no man in between. Mapaglaro siya sa babae noon, pero iba na ang usaping kasal. And he is dead serious to make this marriage work. I like you. But not close enough to loving me. Love. Matutunan yan Sorry. Sabay nating pag-aaralang mahalin ang isa't isa. Sana nga ganun kadali, James. Nagpapalit-palit ang emosyon sa mga mata ng dalaga. I wanna marry for love James. Too bad we couldn't give it to each other. Tinitigan niya ito ng mataman. Is there someone else? Ikaw, there are others for sure. Yes, before you. Pero pinangako ko sa sarili ko na ikaw na ang huling babae sa buhay ko, Sorry and I might, as well. Start practicing fidelity. Pagak na tawa ang naging kasagutan ni Sorry. Tell it to the Marines. Bagong tuli ka pa lang ay makati ka na. Saka mabibilis ang mga hakbang nitong nagpatuloy sa paglalakad, hanggang sa makapanhik ng hagdanan. Nilang na nasundan na lang niya ito ng tingin. Bagong tuli ka pa lang ay makati ka na. Dapat ba siyang ma-flatter o main salto? Naglakad siya papalabas ng gate at pinaandar ang sasakyan. The night is still young. Kung wala lang sana siyang trabaho kinabukasan, maaari pa sana siyang tumambay sa bar. Papaliko na siya sa isang eskinita, nang may mapansin ang kanyang mga mata. It's Patrice. Nakaupo sa gilid ng 7-Eleven habang kumakain katabi ng tatlong batang madudungis. By the looks of it, mukhang masaya pang nagkikwentuhan ang mga ito. Bibihira niya itong nakikitang ngumingiti, pero habang tinatitigan ang genuine na ngiting nakaplaster sa mukha nito, tila nahahawa na rin siyang mag-smile. Well, she is not cold after all. May pakialam at malasakit din pala sa iba. Naalala niya nga noon, kusa nitong ibinigay ang sarili nitong baon sa naraanang pulubi sa kanto. Nakita niya iyon nang hindi nito alam. Hanggang sa tuluyang makalayo ang sasakyan, ay nakatutok siya sa rearview mirror at ito ang tinatitigan. Odd. Nilang na nagpatuloy siya sa paglalakbay. Randy ang naging paghahanda sa kasalang James at Sorry. Isa ito sa sinasabing wedding of the year. Lahat ng detalye malaki man o maliit ay binubusising husto, at dahil parehong solong anak, pareho ni na Sorry at James, hands-on sa wedding preparation ang mga magulang. Ang bulaklak na gagamitin ay magmumula pa sa Belgium at Switzerland. Ang multi-layered wedding cake ay isang kilalang French patisserie ang gagawa na sina Beatrice at Indira mismo ang namili ng flavor. Ang wedding ring naman ng dalawa, ay pinasadya pa sa isang kilalang jeweler sa ibang bansa, at ang wedding gown ni Sorry, si Miggy Reyes lang naman ang nagdisenyo. All the best for the soul princess of the caballero. Sa kabila ng engranding preparasyon at karangyaan, tila lumilipad naman sa alapaap ang utak ni Sorry. Ngumingiti man ito at napipilitang makisabay sa agos ng mga pangyayari, pero ngiting hindi naman umaabot sa mga mata. Yun ang nakikita niya sa mga larawan nito, sa isang bridal magazine, kung saan isa ito sa featured stories. Ang lungkot niya, nahinto sa pagsubo si Terence sa kinakain nito. Nasa isang restaurant sila. Sinadya pa talaga siya ng nobyo sa ospital, dahil may mahalagang sasabihin daw ito. Nasorpresa pa siya nang bigla itong tumawag sa kanya, kaya hindi siya magkandatuto sa pagpahid ng pulang lipstick at make-up, kahit madalang lang naman talaga siyang mag-apply ng kolorete sa mukha.
Fan siya ng Johnson's baby powder at mapusyaw na lip tint. Ano yan? Tanong ni Terence. Sa dami ng kinikwento niya ang larawan ni Sorry lang pala ang lubusang aagaw sa atensyon nito. Kanina pa siya kwento ng kung ano-ano, pero halata namang lumilipad ang utak ng kasintahan. Naaawa ako kay Sorry. Hindi niya man lang magawang salungatin ang mga magulang niya. Para na niyang kapatid si Sorry. Magkasama silang lumaki sa mansion. Ito bilang amo, at siya naman bilang anak ng katulong na malayong pinsan ni Beatrice. Kung anong meron si Sorry ay binabahagyan siya nito. Hindi man lang siya makapamili ng taong gusto niyang mapang-asawa. Sabi niya may mahal daw siyang iba. Sino kaya iyon? Kahit papano ay nagiging magkaibigan na rin naman sina Terence at Sorry. Baka sakaling may alam ito. Panandali ang nahinto ito sa pagsubo, at tinitigan siya ng tuwid sa mga mata. Pagkatapos ay ginagap ang palad niya na nakapatong sa mesa. Kung ikaw ang nasa katayuan ni Sorry, would you do the same? Susunod ka rin ba sa mga magulang mo? Bakit ba tila napaka-importante ng mga sasabihin niya sa nobyo? Ewan ko. Basta ang alam ko masaya ako na iba ang katayuan ko sa buhay. Malaya akong nakakapamili. Malaya akong nagmamahal. Mahigpit niyang ginagap ang palad nitong nakahawak sa kanya, at tinitigan ito ng tuwid sa mga mata. Tayo kaya, kailan kaya tayo? Nilakasan na niya ang loob. Bahagya siyang na-disappoint nang imbes na sagutin ang tanong niya, ay binitawan nito ang kanyang palad at tumungo. Pero nag-i-enjoy naman ako sa kung anong meron tayo, ha? No pressure. Lie. Gusto na talaga niyang mag-asawa. Ang magkaroon ng sariling pamilya. Marriage is a fulfillment as a woman. She is not getting any younger, at may mga bagay na lubusan lang niyang nagagawa kapag kasal na siya. Saka ito may kinakalikot sa cellphone. Patrice. Bakit ba bigla na lang siyang kinakabahan sa paraan ng pagbanggit nito sa pangalan niya, at sa pagtitig nito sa kanya? May nababasa siyang kislap ng lungkot sa mga mata nito, pero ayaw niyang bigyang pansin. Nakakaramdam kasi siyang bigla ng takot. Eve. Tunog ng telepono ang umagaw sa kanyang atensyon. Sandali. Tumayo siya at kinausap ang head niya, at may itinanong ito tungkol sa menu na ginawa nila. Tumagal lang naman ng 2 minit ang usapan, at laking gulat niya nang nasa tapat na ng mesa nila si Sorry, kasama ang 2 bodyguards nito. Sorry. Tili niya kasabay ng mahigpit na yakap sa kaibigan. I was just around the vicinity, at nakita ko si Terence mula sa labas. Bahagya nitong tinapunan ng pansin si Terence na kay Sorry din nakatitig. May date pala kayo. Baka nakakaabala ako. Hoy, ano ka ba? Maupo ka nga dito. Napilitang maupo si Sorry, habang ang 2 bodyguards nito, ay nakaantebay sa isang sulok. Nakakaasiwa tuloy. May masinsinan kayong pinag-uusapan ni Terence. Alam mo naman kami ni Terence, kung ano-ano lang naman ang pinag-uusapan namin. Si Terence ang tinanong, pero siya ang sumagot habang ginagap ang palad ng nobyo. Hindi siya maaaring magkamali. May nagdaang pait sa mga mata ni Sorry, habang nakatitig sa magkahawak na mga kamay nila ni Terence. Naiinggit marahil sa pagmamahalan nila ng nobyo. I think I must go. Di na niya nagawa pang pigilan si Sorry, at nagmamadali na itong umalis, habang tila naiiyak. Si Terence naman ay may kinuha sa pitaka. Pills. I really need to go, Patrice. Ikaw na ang magbayad. May nakalimutan pala akong gawin sa opisina. Hindi pa man siya nakasagot ay tumayo na ito, at buong pagmamadaling lumabas ng restaurant. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Araw ng Sabado. Imbes na atupagin ang mga labahin ay chaperone muna siya ni Beatrice. Isinama siya ni Beatrice sa pagpunta sa mga dapat nitong puntahan, na may kinalaman sa kasal ni Sorry. Sorry won't come with me, kaya I am tagging you along. Una nilang pinuntahan ang San Agustin Church sa Makati, Beatrice was a sucker for details. Kahit may wedding planner at organizer na ay kailangan pa rin itong personal na ma-inspection ang lugar. May kaliitan lang ang simbahan. Siguradong magiging intimate ang ceremony. As much as I would like to have a destination wedding, ayaw ni Sorry. Ayaw naman talaga ni Sorry sa kasalang ito. Only a few people are invited in the ceremony. Ang iba sa reception na lang sila pupunta. Napangiti siya habang nakatitig sa excited na si Beatrice.
Ang sarap magkaroon ng inang kagaya nito. Pinaghahandaang mabuti ang kasal ng nag-iisang anak. Maiksi ang naging buhay ng ina niya. Kung nagkataon kaya, ay magiging ganito din kabala ang nanay niya oras na ikasal siya. Tayo kaya, kailan tayo? Di lang alam ni Terence kung gaano siya napahiya kahapon. Parang ibinababo na niya ang dignidad niya ng oras na iyon. Hintayin mong kusang mag-alok ang lalaki, paalala ng nanay niya noon sa kanya. Hanggang kailan naman kaya siya maghihintay? Beatrice. Kapwa sila napalingon ni Tita Beatrice sa pinagmulan ng boses. Si Mrs. Indira Villamor, ang papalapit ngayon sa kanila. Nasa dining sila ng Marco Polo Hotel, ang sunod nilang pinuntahan. I'm sorry, late na naman ako. Ito pala ang kamiting ni Tita Beatrice ngayon. It's alright, Patrice here, is keeping me company. Bumaling si Irene sa kanya at bahagya siyang tinanguan. Kahit ilang beses nang nagkukross ang mga landas nila ng aristokratang babae, pero hanggang tangulang ang tanging ipinagkakalob nito sa kanya. May pagkamatapobre din itong ina ni James. Palibas sa kasi elite, si Tita Beatrice lang naman ang kilala niyang mayaman na ubod ng bait at mapagkumbaba. I'm glad you could make it, Indira. Dalawa na tayong magdi-decide. I wouldn't miss it for the world. Tig-iisa lang ang anak natin. By the way, James is here, pinapark lang ang kotse niya. Saka ito may kinaweyan sa gawin ng main entrance ng dining ng hotel. A rather handsome and ravishing man. Nakasuot ito ng ash blue polo na tinupi hanggang siko ang manggas, at tenernuhan ng itim na fitted slacks, at sa tingin niya ay mamahaling black loafers. Iba talaga ang confidence ng isang James Villamor, at nagagawa nitong hatakin ang atensyon ng mga kababaihang naroroon. Pati nga siya, na magneto sa lalaki. Di niya ito maiwasang maihambing kay Travis Fimmel noong bata-bata pa, at hindi ganoon kabalbas sarado ang Viking star. I thought you'd never come. Kasalukuyan ang inilalagay ni Beatrice ang table napkin sa kandungan nito. Ginaya na rin niya ito. Isa talaga ito sa ayaw niya, kapag kumakain sa fine dining restaurant. Masyadong aral ang mga kilos. May alam naman siya sa table manners, dahil sa mansion siya lumaki, pero mas nanaisin pa rin niyang sa isang turo-turo o di kaya ay sa fast food chain kumain. Hinahatid ko lang si Mommy, Tita, but I have to go. Humulik ito sa ina at bahagya lang siya nitong tinanguan bilang pagpapalam. Join us, iho, naririto ka na rin lang. But, Ma, you own the company. May mga tao kang pwedeng manduhan, para magsagawa ng mga gawain doon. Stay for a while and keep us, two oldies, some company. Kapag kasal na kayo ni Sari ay sa kanya na mapo-focus ang atensyon mo, kaya pagbigyan mo na kami. Indira even tapped his hand. Okay. Itinaas pa ni James ang dalawang palad, tanda ng pagsuko, at napapailing na naupo sa bakanteng upuan, sa mismong tabi niya. Napapagitnaan siya nito at ni Tita Beatrice sa pabilog na mesa, habang mismong katapat niya ang ina nito. Nakakailang naman. Dapat si Sari ang nakaupo sa inuupuan niya ngayon. She somehow felt like an outcast. Di naman kasi niya alam na ito ang mga kamit up ni Beatrice. If only I didn't love you, Mom. Genuine ang ipinapakita nitong sweetness sa ina. May maganda din naman palang nakatago sa kalooban nito. Nang di inaasahan ang biglaang paglingon ni James sa gawin niya. Huling-huli nito ang ginagawa niyang pagtitig sa mukha nito. Napuntahan ng pagkunot ang noo nito. Para siyang napapasong kaagad na nagbawi ng tingin. Baka isipin nito kagaya rin siya ng ibang mga kababaihan na nahuhumaling rito. Sa wakas, natapos din ang lunch. May pupuntahan pa sina Beatrice at Indira, kaya pumuslit na rin siya at nag-abang ng masasakyan pauwi sa apartment niya. Nang bigla ang paghinto ng itim na sports car sa tapat niya. Hop in, si James na binuksan ng passenger side mula sa loob. Nagpali nga pa siya sa paligid, at sinisiguradong siya nga ang kausap nito daan upang mapangiti ito. Yung trademark ng ngiti nito. Bumaba ito ng sasakyan at lumapit sa kanya. Sakay na. Hatid na kita. It's the least I could do sa pagsama mo kay Tita Beatrice ngayong araw. Huwag na, magalang niyang tanggi. Nilapitan siya ni James at sa mahinang boses ay sinabing, come on. Sobrang lapit nga siguro nito na umaabot sa ilong niya ang natural na manly scent nito, Patrice.
Aayaw pa sana siya, pero nahatak na siya nito patungo sa sasakyan. Wala na rin namang point na magpakipot, kaya lamulan na rin siya. Isa pa, pinapukol siya ng tingin ng iba. Seatbelt. Ako na, nang akmang ito ang magkakabit nyun, ay kaagad niyang suata. Why are you so stoic? Matipid na ngiti lang ang tugon niya. Relax. It's not as if kakagatin kita, si James na binuntutan ng tawa ang sinabi. Kung mangang-agat man ito ng babae, siguradong hindi siya yon. Oh, God. James is such a biter. Naalala niyang minsang pinag-uusapan ng tatlong kabataang babae ang mga tanda sa leeg ng isang naikama ni James. Nasa isang cubicle siya noon sa isang hotel, at sinamahan si Sorry. And, he can really make me squeal at the top of my lungs. Ilang rounds kayo? Ang usapang iyon ang nagsemento ng lihim, na pagka-disgusto niya kay James. Naiinis siya para kay Sorry Penny for your thought. Ha! Muli ay naruroon na naman ang magaang ngiti nito. Nontog ba ito sa pader? Hindi naman talaga sila yung tipong in talking terms. Para lang kasing nakakaasiwa, ito ang pinakaunang beses na nakasampa siya sa kotse nito. James and her, they never became friends. Bakit naman siya makikipagkaibigan sa mga uri nito? Oo nga at nakatira siya noon sa pamamahay ng mga kabalyero, but she was no different from the maids. I will be part of the Caballero family, and you, for that matter, is a part of them. But only if Sorry will marry him. Lihim niyang tinapunan ng tingin ang katabi. May kontentong ngiti sa gwapong mukha nito. Nabanggit lang ang pangalan ni Sorry ay napapangiti na ito. You are too obsessed with the idea of marrying Sorry, pero wala ka namang ginagawa para mapaamo siya. Unsolicited advice. Baka hindi nito tanggapin. And, what do you mean by that? Interesado ito. Nagpapakita na rin lang naman ito ng kabutihang loob, at mukhang sincere talaga sa kaibigan niya, kaya tutulungan na niya kahit papano. Ligawan mo siya. Ano pa ba ang ginagawa ko? Sa dami ng mga babae nito, ay wala itong alam sa tradisyonal na ligawan. Hindi sapat yung sumusulpot ka sa bahay nila, at nagpapadala ka ng mga mamahaling regalo. Siguro may kulang pa. A little more push. Masyado ka kasing nakampante na, in the end, ay kayong dalawa ang magkakatuluyan. Kaya nga you lose sight of the fact na babae si Sorry, at may mga hinahanap siya na hindi mo na ibibigay. Dapat kasi ipanalo mo muna ang puso niya, mahaba niyang pahayag. Hypothetically speaking, if you were Sorry, what would you have me given you? Time, tahasan niyang sagot. Kasi, iyon ang hindi maibigay-bigay ni Terence sa kanya. And maybe you could start by giving her flowers. Kalia at white chrysanthemum. Paborito niya pareho. I'll send it tomorrow then. Anitong napatangu-tango, umiling siya bilang pagtutol. Bakit hindi ikaw ang personal na magdala niyon? Dagdag puntos din yun para sa'yo. I will. Sinisikap talaga ni James na makuha ang loob ni Sorry. Nang bigla ay tumunog ang cellphone niya. Terence, nasaan ka na ba? Excited niyang tanong sa nobyo na siyang caller niya. May emergency pa. Di kita mapupuntahan. Nalaglag ang panga niya sa narinig. Nasa Tugigaraw pa raw ito. I hope you'll understand. Of course, I do. Work naman yan eh. Natapos ang pag-uusap na masama ang loob niya. Lagi na lang walang oras si Terence sa kanya. Ang simpleng mga dates nila ay hindi nito magawang siputan. So, time. Makalipas ang ilang sandaling pananahimik ay untag ni James. Nakakahiyang marinig nito ang pinag-usapan nila ni Terence. At ang makita nito ang disappointment niya. Busy lang siya. Busier than I am. Napipilan siya sa sinabi nito. Ito nga ay kayang isantabi ang mga gawain sa opisina, mapagbigyan lang ang ina nito at si Tita Beatrice. And James is kind enough to find time for Sorry. Naruroon na naman ang inggit sa puso niya. How she wished na gaya ni James, tapunan din siya ng mas higit na atensyon ni Terence. Habang tumatagal kasi ay palayo ng palayo ang mga priorities nila sa buhay. Nagulat na lang siya nang biglang kabigin ni James ang manibela, at ihimpol sa tapat ng 7-Eleven. Softy ice cream may help. Saka ito umibis at pinagbuksan siya. We both are gloomy. Ikaw, hindi sinipot ng boyfriend mo. Ako naman, laging binabaliwala ng mapapangasawa ko.
So, instead of going to a bar, we better have ice cream. Hindi ka rin naman kasi umiinom, sa tingin ko. Naupo siya sa bakanteng upuan sa labas ng 7-Eleven, at tahimik na inoobserbahan ang bawat kilos ni James sa loob. Habang malaya itong tinatitigan, ay may kung anong mainit na kamay na humaplo sa kanyang puso. She is touched by the sincerity and kindness of this man. Ang tagal na nilang magkakilala, pero ni minsan ay hindi niya nakikita ang mga magagandang katangian ng mayaman, at gwapong lalaking ito. Napahawak siya sa gawing dibdib. Bakit bigla na lang ang tila pagtahip ng kanyang dibdib? Tila may sumisipa sa kaloob-looban niya. Naramdaman na niya ang ganito kasiding damdamin, ngunit pinilit niya lang sa isantabi at ibaon sa limot dahil yun ang nararapat. Napahawak siya sa kanyang dibdib. There is a rapid thought in her heart, a feeling she never felt for Terence. Kalokohan ito. Kalokohan. Terence. Nagulat siya nang mapagbuksan ng nobyo, sa labas ng pinto ng kanyang apartment. Kahapon lang ay sinabi nitong nasa Tugigaraw pa ito, pero umagang-umaga ay nasa harapan niya na. Pasok ka. Huwag na. Madali lang naman ito, kaagad na sagot ng kasintahan sa kanya. Dati na itong seryoso, pero mas nakakapanibago ang seriousness nito ngayon. I want out. Kumunat ang noo niya. Out from where? From what? May mahal na akong iba, Patrice. Parang bambang sumabog iyon sa kanyang pandinig. Pangungusap na yumanig hindi lang ng puso, kundi ng buong pagkatao niya. It was such a painful blow. Sinuntok ng libu-libong beses ang puso niya. Ang taong mahal niya, may mahal palang iba. Sa mga sinabi nito ay nabigyan ng konkretong mukha ang mga pagdududa. Ang sakit, hindi masukat. Sino? Sa malat na boses ay nagawa pa niyang itanong, habang pinipigilan sa pag-agos ang kanyang mga luha. Sino? Ulit niya sa tanong. You don't have to know. Masasaktan ka lang. Ganun lang ba kadaling bitiwan ang pinagsamahan natin, Terence? I'm sorry pero hindi kita mahal. Hindi kita mahal. Sana man lang sinabi nitong hindi na kita mahal. It would have made a difference. Magkaiba iyon. Mas malakas na sampal ang una. Para na rin kasing sinabi nitong kailanman, ay hindi siya nito minahal. Pero mahal kita. Mahal na mahal. Nag-uunahan na sa pagbagsak ang mga luha niya. Huwag na nating pahirapan ang mga sarili natin, Patrice. I'm sorry. Saka ito tumalikod, na tila ayaw nang masilayan pa ang kanyang mukha. No. Sigaw ng utak niya. Hilam sa luhang hinabol niya ito at niyakap. Kisahodang may mga taong makakakita sa kanya. Wala siyang pakialam. She has to hold on to that dream of having a complete family, na binuo niya kasama ang lalaking ito. Please, let go of me, Patrice. Please, Terence. I promise gagawin ko lahat ng gusto mo. Pagbibigyan kita anuman ang hilingin mo. Panipid. Oh, how she remembered her mother, begging for her father to stay. Para niyang nakikita ang sarili sa ina noon. Sa bawat pagkakataong iniiwan ito ng mga sumunod pa sa tatay niya, ay ganitong-ganito rin ang eksenang nakikita niya, habang nakasiksik siya sa isang sulok. Kaya nga, ang tagal bago niya sagutin si Terence. Bumabalik at bumabalik lang kasi sa utak niya ang takot at pangamba, na baka matulad siya sa ina, iiwanan din. Naramdaman na lang niya ang pagpiksi nito, sa mga kamay niyang nakapulupot rito. Goodbye, Patrice. Mabilis itong lamulan sa kotse nito, habang siya ay napaluhod sa kalsada at umiiyak. She was such a spectacle. Ang babaeng sa tuwina ay tahimik, o di kaya'y ngingiti-ngiti lang ay makikita ng marami sa ganitong ayos. She felt so lost, defeated and betrayed. Mabilis niyang pinahid ang mga luha. Pumanhik ng bahay at kinuha ang purse niya, at naghanap ng pinakaunang masasakyan. Sorry, kailangan niyang makausap ang kaibigan. Gusto niyang magsumbong rito. Kung hindi ay sasabog ang dibdib niya sa matinding sama ng loob. Tanaw na niya ang kinaroroonan ng butik ni Sorry. Para ho, mama, sana nandyan na si Sorry. To her surprise, nasa tapat ng butik ang kotse ni Terence. Anong ginagawa ni Terence dito? Magsusumbong ba ito kay Sorry? Bakit? Miss, bababa ka ba? Nang makapagbayad ay kaagad niyang tinaluntan ang main entrance ng shop ni Sorry. Pamilyar na tunog ng wind chime ang unang-unang sumalubong sa kanya.
Kasunod ang bango ng air freshener sa loob. All of a sudden, this place has become so unfamiliar. Hindi niya maintindihan. Bakit naririto si Terence? Bakit? Bigla ang pag-flash sa kanyang utak ng mga kunti-kunti na mga eksena. Ang kakaibang titigan ni Sorry at Terence, na hindi niya binibigyang pansin. Ang biglang pagbait ni Sorry kay Terence. Mas doble ang sakit kung si Sorry ang babaeng sinasabing mahal ni Terence. Para na niya itong kapatid at mahal na mahal niya ito. I'm in love with somebody else. God, please, mali naman sana ang mga hinala ko. Not sorry, please. Patrice, may kamiting pa si ma'am. Guwapong lalaki, yung laging pumupunta rito. Laging pumupunta rito. Pinilit niyang pintahan ng ngiti ang mukha. Kasama nga ako sa meeting na yun, Saima, nagawa pa niyang sabihin. Once and for all, kailangan niyang malaman ang totoo. Nanginginig ang mga kamay na hinawakan niya ang seradure ng pintuan ng private office ni Sorry, sa pinakalikod na bahagi ng butik. Bahagya pa lang niya iyong naibukas ng maulinigan niya ang pamilyar na boses ni Terence. Bakit? I finally told her sorry. Sa iilang beses na nagkakaharap sina Terence at Sorry, ay Miss Caballero ang madalas nitong itawag sa babae. Kailan nagsimula ang affair ng dalawa? If there was really an affair. How did she react? Boses ni Sorry. May mababanaag na concern sa boses. Para sa kanya ba yun? She's hurt. Pero kailangan niyang malaman ang totoo. Ano ba kasi ang totoo? Nagsusumigaw na ang hinala pero nais niya ng konkretong kasagutan, dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, ay umaasa siyang hindi siya magagawang saktan ng mga taong pinakamamahal niya. Kailangan niyang malaman na ikaw ang mahal ko. Daggers pierced through her chest. Sobrang sakit ng sinasampal na katotohanan sa kanya. She has been played all along. Ang tanga-tanga lang niya, na hindi ininda ang mga signs ng kawalan ng gana ni Terence sa relasyon nila, at mas concern pa ito sa sapilitang pagpapakasal ng magulang ni Sorry kay James. I have done my part, Sorry. I hope you can do yours, at sabihin sa mga magulang mo ang tungkol sa relasyon natin. God knows kung gaano ako nagseselos, at nasasaktan every time na may isip kong ikakasal ka sa iba. I love you, Sorry. Masaganang namalisbas ang mga luha niya, I love you. Sa iilang beses na mabibilang sa daliri na binanggit iyon ni Terence sa kanya, labas sa ilong lang pala lahat ng iyon. Hindi na niya nakayanin ang tagpo, nang makita niya ang pagyayakapan ng dalawang taksil sa loob ng opisina. Siyang pagpihit niya nang bumangga ang katawan niya sa matigas na katawan. James. May hawak na bangkos ng kala si James, habang ang isang braso ay nakaalalay sa braso niya. Seeing him makes her feel so weak. Gusto niyang magsumbong rito. Parang sumambulat ang lahat ng hinanakit niya, mas lalo siyang nanghihina na nais niya lang sumandal sa mga balikat nito. Before she knew it, ay sumugod na siya ng yakap sa binata. The moment na lamapat ang mainit na palad nito sa likod niya, ay mas nanghihina siya. James' warmth soothes her wounded soul, lalo na nang marahan nitong hinagod ang likod niya. Hindi niya akalain, na sa taong ito pa siya aamot ng lakas. Marahan siya nitong inilayo sa katawan nito, at hinawakan sa magkabilang balikat, at tinitigan ng tuwid sa mga mata. You have to think straight. Alam ba nito ang nangyayari sa loob? Can you do that? Luhaang marahan siyang tumungo, sa kanito malakas na tinadyakan ang pintuan. Bamadya ang gulat sa mukha ni Terence at Sorry. Nang makita si James, parehong tinakasan ng kulay ang mga mukha ni Terence at Sorry. None of them was able to speak. Si Sorry ay napasiksik sa likuran ni Terence, at bago pa man nakahuma si Terence ay inundaya na ito ng suntok ni James sa mukha. Malakas si Terence pero di hamak na mas matipuno si James, at dala na rin ng labis na pagkabigla, ay hindi ito nakahuma. James was like an untamed beast, na nakahandang manlapa. Kung saan-saan tumatama ang kamao nito sa katawan ni Terence. He must have loved Sorry so much, para mawala na lang ito ng control. Duguan ang mukha ni Terence. James, please stop. Panay ang ginawang pakiusap ni Sorry kay James, pero tila bingi na ang huli. Hindi lang ito galit, nasasaktan din itong kagaya niya. Nakikita niya sa mga mata nito,
In that instant, mas kay James napupunta ang awa niya kesa kay Terence o sa sarili. Mabuti na lang at dumating ang gwardya at naawat si James. Manluluko kayong dalawa, mga ahas kayo. Mabalasak ang anyo ni James na nakahanda pa ring manugod. Doon na siya parang natauhan. Nilapitan niya si James at ginagap ang palad nito. Tama na, mahinang boses na sabi niya rito habang tinitingala ito sa mga mata. Tila naman may epekto sa binata ang ginawa niya. Dahan-daang lamambat ang ekspresyon nito, at pagkatapos ay hinela siya palayo sa lugar na iyon. Mabibilis ang mga hakbang ni James. Sa katunayan, para na siyang tumatakbo habang inaagapayan ito. Sumakay sila sa kotse nito, at sa walang patumanggang direksyon ay nagmaneho ito. They drove in silence, but it was obvious that pain and anger are emanating from him. Ang abuhing mga mata nito ay nababahira ng pait, ng matinding galit. They were both betrayed. He must have loved Sorry this much. Why Patrice? Why? Pareho sila ng katanungan sa mga sarili nila. Pareho din silang walang kasagutan. Ang alam niya lang ay kapwa sila nasasaktan, at ipinagpapasalamat niya na may kahati siya sa dalamhati, may karamay siyang lumuluha at nalulunod sa pighati. Patrice suddenly lost the will to live. Isang linggo na rin simula nang mangyari yun. At mas pinipili niyang takasan ang lahat. She chose to shut herself from all the pains, from the world. Ang ginagawa niya na lang ay mahiga sa kama. Ang nakasanayan niyang routines ay naputol. Isang linggo na rin siyang nakalib sa trabaho. Ayaw niyang ulanin siya ng mga tanong ng mga tao, oras na nakita ng mga ito ang pamumugto ng kanyang mga mata. Iniiwasan rin niyang makakita ng mga tao lalo na ng mga kapitbahay, na sigurado siyang pinagchichismisan, imbes na unawain siya. Life is so unfair. Sana, manhid na lang siya para di siya makaramdam ng sakit. Pain is so unbearable that she is drowning in loneliness. While Terence and Sorry are celebrating love, she suffers in silence. Sunod-sunod na katok sa pintuan ang umagaw sa naglalakbay niyang diwa. Sino naman ba ang Poncio Pilatong ng ahas na Gambolin ang pananahimik niya? Wala siyang balak na pagbuksan ang intruder na iyon. Muli niyang ipinikit ang mga mata, hoping na aalis din ang taong iyon oras na mapagod sa kakatok. Ngunit nagkamali siya nang bigla na lang sumalya pabukas ang pintuan. Lumikha iyon ng malakas na kalabog sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nasilaw pa siya nang bahagyang lumusot ang liwanag na nagmumula sa poste sa di kalayuan. Isang balto ng matangkad, at matipunong katawang lalaki ngayon ang nakatayo sa pintuan. Nahintakutan siya pero masyado siyang nanghihina, para tumayo at sinuhin ang estranghero. Patrice. Pamilyar na boses na parang nakapagkit na sa kanyang sistema, boses na tila nagbibigay sa kanya ng assurance. Ilang saglit lang ay bumadya ang liwanag sa buong kabahayan. Naitakip niya ang dalawang palad sa kanyang mga mata dahil nasisilaw siya. My God Patrice, you're a mess. Bago pa man siya makasagot, ay umangat na ang katawan niya mula sa kinahihigaang sofa. Nanatili siya ng malakas nang maramdaman ang malamig na tubig mula sa gripo na lamapat sa kanyang balat. Para iyong nagbabagang yelo. Ilang araw na rin na di niya pinagkaabalahang maligo. Kasabay ng pagdaloy ng malamig na tubig ay ang pagsigid din ng katotohanan. Nasa ilalim siya ng shower, at bumabakat ang kanyang katawan sa nabasang damit, lalo na ang dibdib niya na walang anumang nakatabing na panloob. At isang lalaki ang kasama niya sa ilang kwadradong banyo. Sa kabila ng groggy na pakiramdam, ay ang pamumula at pag-iinit ng buong sulok ng kanyang mukha. Malagat ang mga mata at awang ang bibig na napatingala siya kay James. There was something in his deep dark eyes, habang nakatitig sa kanya, particular sa gawing dibdib. Ewan niya ngunit tila nanuyo ang kanyang lalamunan. James. Saka palang parang natauhan si James. Tumiim ang mga bagang nito at inalis ang titig sa katawan niya. I hope, sapat na ang malamig na tubig para matauhan ka. Saka siya nito maingat na itinayo, iniiwasang mabuwal at pumihit. I'll wait for you outside. Naiwan siyang nakatulala. What has just happened? In between drifts, bakit may mga kakatwang damdaming nabubuhay sa kanyang kaibuturan, nang dahil lang sa simpleng pagkakalapit nila ni James. Napayakap siya sa sarili,
hindi dahil sa lamig kundi sa kakaibang kilabot na lumukab sa kanyang katawan. Naratnan niya si James sa kusina, na abala sa paghahanda ng kung anumang pagkain sa mesa. Habang tinatitigan si James, ay di niya maiwasang makaramdam ng paghanga sa binata. May kabutihang loob din pala ito, na dati-rati hindi niya nakikita. Sa kabila ng mga responsibilidad nito, tinapunan pa rin siya ng pansin. Until James looked right at her direction. "Come on, I prepared something." Inakay siya ni James patungo sa iniusog nitong bangko. She feels so valued and special. That her heart beats so fast na hindi niya makontrol. Nagdadalamati lang siya kaya pakiworry niya ay special siya kay James. But even his coffee tasted so differently. Patrice. Look at me. Umayos siya ng upo at tuwid na tinitigan ang abuhin nitong mga mata. Such a pair of nice-looking orbs. You don't have to drown in pain and misery. We cannot just let heartbreak get the best of us. Napatingin siya sa kawalan. Ang daling sabihin para dito. Ang hirap gawin para sa kanya. Then, James looked in her eyes, spoke the words he never thought of hearing from him. "Let's fight the both of them." Paano? Naguguluhan niyang tanong. "Marry me, instead."